So alright mga Kasiwa Nation, no? Nakita nyo naman paano natin ginamit si Boss sa Ironman, ang ating Tracer 9 GT. At syempre, after ng every gera, kailangan ng pahinga, rest and relaxation and pampering ng ating mga motor. So ngayon, bumakbak tayo ng 1,200 kilometers non-stop. Bibigyan naman natin ng relaxation si Boss, ang ating Tracer 9 GT. So ito yung Tracer 9 GT natin. So papalitan natin to ng air filter by DNA, bridge na spark plug, tapos meron ako i-share na sikreto sa inyo para sa Tracer 9 GT, yung clutch lighten. Kung alam nyo, malambot na to, malambot na yan, di ba? Kaya pa namin palambutin yan. So i-share ko yun mamaya sa inyo. For the meantime, babaklasin muna to ni Master. Tignan natin kung ano yung mga makikita sa loob. 1,200 kilometers yun non-stop, kaya mag-alaga tayo ng motor ngayon. Okay, Master, bakasin mo na yan. So mga Kasiwa Nation, air filters, no, importante po yan na lagi nating papalitan. Lalo na pag naglo-long ride tayo. Kasi yung mga big bikes natin, malakas sa hangin yan. At yung hangin, pag nagbabiyahe tayo, may dumi yan. Pag yung dumi na yun, nakapasok sa makina, o kaya sa throttle body, magre-result yun sa mas hindi magandang performance at mas malaking problema. So itong air filter na to, palitan natin. First time ko lang to bubuksan, malaman natin gano'n to kadumi. Okay. So okay, malinis pa. Pero may dumi, pero kaya pa itong gawa ng paraan. Pero ako, advice ko, dahil ito ay stock, palitan na rin natin to. Kasi nga, far better talaga yung mga high performance air filters. Lalo na, nag-full exhaust ako. So, syempre, full exhaust ka, mas maraming hangin yung kailangan mo. At yun din yung mga requirements pag magpaparemap ka. Kailangan naka-air filter ka, full exhaust, para talagang yun ay final form ng fuel injection system mo. So, papalitan na rin natin to ng washable. So, ito yung washable na air filter natin. Yung DNA. Meron itong mga European standards, medyo mataas ang standards nito. So, ano nga bang benefit ng paglagay ng ganito? First, sa budget. Malaking tulong magkaroon ng washable air filter sa budget. Dahil kung pupunta ka sa kasa, every time na bibili ka ng ganito, or minsan mauubusan ka pa, mamalasing ka, wala kang makikitang stock, ito sobrang pabor to. One time mo lang to bibilin, matagal mo na itong gagamitin. Washable po ito. So, paano ito inuhugasan? Meron po yung instruction dito. Ayan o, instruction po ang DNA air filters. Right from the box, pag bumili ka nito, ayan. Nandito rin kung paano siya i-maintain. Nandito rin nakalagay din yan sa likod. So, syempre, pag madumi, huhugasan lang, kasi kakabit mo na. So, turo ko lang din sa inyo yung pinagkaiba nito sa ordinary washable high flow air filter. Ang DNA po is flexible. Okay? Yung mga ordinary brands po is plastic. Ang pinagkaiba naman nun, syempre yung plastic, pag nabasag, basag na. Ito naman, habang buhay mo ito magagamit. Yung flexibility nito, nagdadagdag to ng tibay. So, isa sa prerequisite sa pagre-remap is dapat naka-high flow air filter ka na rin. Paulit-ulit ko nga sinasabi, bago tayo magpa-remap, dapat po final form na yung motor natin. Full exhaust, spark plug, kung kailangan palitan ng sprocket, sa mga nagre-race, palitan na rin. And last, yung air filter. Bakit ka mo kailangan ng high flow air filter? Eh syempre, i-overclock mo na yung combustion chamber mo, yung motor mo, i-overclock mo na yan eh. Ihingi ka ng mas maraming hangin kasi mas maraming fuel yung ibibigay na ngayon dahil i-remap ka. Ang problema, kaya ba ibigay ng stock yung ganong kalakas na demand pag na-remap ka na? So, the best solution pa rin sa mga ganyan, kung gusto nyo talaga ng performance, ay mag-high flow air filter tayo. Ito, first time ko gagamit ng DNA, and upon researching, this is made in Greece. Nandun po ang factory nila. Meron din silang research and development para din sa product na to. So, ang pinakalamang po nito is mas maraming hangin ang dumadaan, mas maganda ang sunog ng ating combustion chamber, mas maganda ang sunog, more power. Pag nag-avail kayo nito, basahin nyo yung nasa likod ng box. So, para malaman nyo po kung ano yung mga materials na ginamit dito kasi hindi ito basta-basta.
Alam nyo naman, pag European standards, talagang matataas lagi ang standards. So, hindi tayo magkakamali dito sa DNA High Performance Air Filter. So, ikabit na natin to dun sa Tracer 9 GT natin. So, kinakabit na ni Master yung washable air filter natin. Susunod nating papakialaman yung spark plug. Gusto ko malaman kung madumi na ba, tabingi na ba. Stock pa rin yan. Palitan na rin natin yan ng Breeze. So, pakita ko naman sa inyo yung special features ng Breeze spark plug. Kung bakit yun yung pinili ko para sa Tracer. So yun nga mga Kasiwa Nation, no? Gumamit ulit tayo ng Breeze spark plug. Alam nyo naman sa lahat ng motor ko, lagi ako naka-Breeze spark plug. Bakit kamo? Proven and tested na namin to, matagal namin tinitinda to. Ito yung number 1 solution namin pag nagma-muffler kami, tapos magkakaroon ng delay. Sa mga naka-NK users dyan, GT400, siguro alam nyo na yung sinasabi ko, pag nagpa-muffler kayo, nagkakaroon ng delay. Ang number 1 solution agad namin dyan is spark plug. Bakit kamo? Kasi po lumalakas na yung burn nyo, dumadami na yung hangin nyo kasi nga full exhaust ka na, hindi na be-burn ng mahinang spark plug. So nilalakasan namin. Pero the best way pa rin is pa-tune pa rin. Kaya nga natin ginagawa yung final form ni Boss kasama ang spark plug sa final form. Siyempre Breeze, pakita ko sa inyo ano yung power nito. Actually yung power nito yung multiple spark. No-brainer na rin na-explain. Siyempre multiple spark, kahit anong klase yung gasolina mo or kahit gaano nakadumi yung combustion chamber mo, mas masusunog niya ng optimize, mas malakas, gamit na gamit yung bawat gasolina. Tsaka ang pinakamaganda nun, yung combustion chamber mo, konti ang matitirang residue. Yun yung maganda dito sa Breeze na to. Kasi sunog na sunog niya lahat eh. Sulit na sulit yung performance na ginagamit mo. So, ilang beses nyo na nakita to, ayan paikot. Paikot yung spark. Ayan no. Yan. So universal yan, maraming model si Breeze, kahit sa mga small bikes hanggang sa big bikes. Ito talagang proven and tested na to na ginagamit namin. So panoorin na lang natin to kung paano to isasalpak ni Master. So alright mga Kasiwa Nation, no? Nakita nyo na yung power ng Breeze natin, yung umiikot na spark. Matagal ko nang dinedemo yan. Majority ng mga motor ko, yan din ang ginagamit kong spark plug. Ngayon, yun na rin na lang nilagay natin dito kay Boss. Kasi may plano ako iparemap tong si Boss at ipa-unlock yung 230 kph limit niya gamit ang woolage. So ipaparemap namin to. So yun na yung final form niya, kinabit na namin yan. Ang susunod natin gagawin naman is clutch arm. Ito naman yung sumunod namin ginawa rito. Part na rin to ng aking maintenance at final form preparation ni Boss sa Tracer 9 GT. So ito yung clutch arm, pinalitan namin to. Itong clutch arm na to ay stock ng Yamaha R3. So ginagamit na namin to dati pa dun sa MT-09 Generation 2, tsaka itong Generation 3 ko na MT-09, bumili na rin ako, nilagyan ko nito. At ngayon, ito naman Tracer 9 GT ko ang nilagyan ko. Malaki yung nilalambot nito. Mura lang to guys. 500 to 700 pesos lang sa nearest Yamaha Casa. Kumuha na kayo. Tapos install nyo lang din to, plug and play na to. Ang laki ng ilalambot yan dun sa levers ninyo. Pakita ko sa inyo yung demo ng paglambot niya. So alam nyo na anong susunod. Isang kahon ng hawak ko. So hindi ko naman mauubos yung isang kahon sa Tracer 9 GT natin. So yung iba, pamimigay natin sa mga customer natin. Ako po ngayon dito. Let's go, tara, tara. Okay yan, tara, mamigay tayo ngayon ng langis. Moto, sir? Nag-away ng belt tsaka ng truck bag. Ayun, dahil bibili ka ngayon dito sa 01 Moto, sir, meron kang libreng
langis para sa iyong motor. Yan. Sir, kaway ka na lang, sir. Yeah. Dami natin papamigay. So ayun, syempre hindi natin papalagpasin yung mga Grab tsaka mga food delivery rider. So ngayon mamimigay tayo dito sa Kabahan ng service road ng Langis. So ngayon, umpisa na natin. Let's go! Gusto nyo ba ng langis? Ngayon, mamamara tayo. Kaya lang. Boss, halika boss! Oh, May deliver ka, boss? Yes! Anong deliver mo? Alam mo, Lala mo? O, kamusta ang biyahe, boss? okay lang. Okay lang, dahil okay lang yung biyahe mo. Ayan, bibigyan Oh, kita na. brother. Langis. Ayan, Libre bibigyan yan. ng change oil, galing kay Shell. Libre yan, libre yan. Boss, kaway tayo. Dito, kay Jax. Yeah. Hello, kay boss. oh, libre Boss, yan. may angkas ka ba? Oh, yun, nabigyan mo yun. Ay, ito, si boss meron na. O, boss, oh. Oh, Kamay tayo. Boss, biyahe ka na, boss. Na-traffic tayo. isa lang, lahat tayo magkakaroon. Balik ka. Boss. Ay, Oh, brother, libre to. ayan o. Pambiyahe. Boss, ingat. Salamat. Nagkakagulo na po dito ngayon sa service road. Sir, sandali. Sir, Oh. sandali. Pambiyahe, panduktong pasada. Oh, tara, Oh, tara. dali, picture. Hop. Ayan. Oh, biyahe na. Ay, salamat sir. Sige na. Bira na, boss. Bira na, bira na. Takbo mo na. Boss, sandali, boss. Tabi, tabi. Tabi. Boss, saan biyahe mo ngayon? Biyahe ka? Sige na, Boss, rush hour dyan. na. Oh, meron kang libreng change oil. Oh, libre Libre yan, yan. boss. Galing kay Shell. Ano ba alam mo, boss? Alan Alejandro. Yan, kay Boss Alan, maraming salamat. Kay Shell, yan, kamay na lang tayo, boss. Ay! Salamat, boss. Ingat, 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 ingat. Ayan, thank you. Last one, last one. Sige na. Bigyan mo na, bigyan mo na. Boss, tabi. Boss, may libre kang change oil galing kay Shell. Ingat, boss. So ayan, tapos na yung kaguluhan dito sa harap ng 01 Moto at nakapagbigay na tayo ng mga langis sa mga magigiting nating delivery rider and mga rider natin. So ayun, maraming salamat kay Shell Advance, syempre kay 01 Moto. So yun, nakita nyo, no, nagpagawa ka na, bumiyahe ka na, nabigyan ka pa ng langis. So ngayon, mag-change oil na tayo ngayon. 2.7 ang total oil na kailangan nito. Pero pag hindi ka nagpalit ng oil filter is 2.4 only. So, dalawa, tatlo. Yeah! Tatlong langis ang kailangan natin para mapalitan lahat to. Tapos tingnan na rin natin gaano kadumi. Let's go! So there you have it mga C1 Nation, no? Nakita nyo kung paano tayo mag-maintenance ng motor natin after nung madugong bakbakan sa Boss Ironman. So ngayon, ini-urge ko rin kayo mga big bike users dyan, na mga kaibigan natin dyan, na every time na maglo-long ride do kayo or every time na gagamitin nyo yung motor nyo, make sure na i-check nyo yung mga motor nyo. Kahit kung sa tire pressure, sa gulong o kaya sa chain maintenance, tingnan nun natin sa motor natin yan para ma-maximize natin yung the best riding experience na kaya ibigay ng ating mga motor. And that's it for this vlog mga ka-C1 Nation. Kaya lagi nyo tatandaan, sa 01, kayo ang number 1.